Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Marami nang nagtanong at matagal ng katanungan ito. Sino nga ba ang ilalagay ni Trump na presidente ng Iran kung sakaling matuloy na ang pirmahan nitong peace deal negotiation ni Trump at ng Iran? Napakagandang peace negotiation ito kasi ang nilatag pala ni Trump dito na mga kondisyones ay pabor na pabor sa Iran. Mantagin nyo ay ibabalik yung sanctions na pera. Nasa 25 billion yata. 120 billion yung hiningi ng Iran pero binigay ni Trump ay 25 billion in cash. In cash daw yan, hindi yan installment. At isa pa, tutulong si Trump sa pagtayo muli ng Iran. Pero gamit doon ay porsyento ng oil ng Iran. Parang yung sa Venezuela na 50% yata ng oil ng Venezuela, ang kita doon ay papunta sa Amerika. Kaya napakayaman ng Amerika ngayon dahil sa giyera ni Trump. Kaya yung mga Democrats dyan sa Amerika na walang ginagawa kundi binabati ko silang si Trump, hindi nila alam na lumalaki ang ekonomiya ng Amerika ngayon dahil sa pagkipaggiyera ni Trump. Sa Venezuela lang, ang laki-laki ng kita ng Amerika dahil sa oil. Ngayon sa Iran, sa kondisyones na nilatag ni Trump, ay 20% ng kita ng langis, production ng langis ng Iran, 20% noon ay mapunta sa Amerika. At yun ang itutulong ni Trump sa pagtayo muli ng Amerika na katulad ng Dubai na magaganda ang infrastructures. Napakagaling, no? Ang galing talaga ni Trump, mga kababayan. So ito na, sino nga ba ang ilagay ni Trump na presidente? Sa dinig ko ay isang hardliner na opisyal ng Iran, ng IRGC ang ilalagay ni Trump, pero ito isang matalino. Isang matalino. Sino kaya? Kaya ito, panoorin natin si Danica Dawad ng Daily Jagran. Sat across the table from the United States at the most critical moment in modern Iranian history is not a diplomat by training. He is a former military commander, a qualified pilot, a former police chief, and the speaker of Iran's parliament. His name is Mohammad Bagher Si Ghalibaf. Mohammad Bagher Ghalibaf. Ikamukha kasi ni Sean Connery. Sino bang nakakilala diyan kay Sean Connery sa inyo mga ka-Golden Boy? Sean Connery yung James Bond 007. Itong si Bagher Ghalibaf ay kamukha eh. So si Bagher Ghalibaf ay mayroong kwalifikasyon kasi dating commander ng IRGC pala yan, dating piloto, fighter jet, pilot si Bagher Ghalibaf, nag-aaral sa universidad sa labas. At hindi lang yan nagiging mayor yata yan sa Iran, mayor. Kumpara kay Abbas Araghchi, dalawa lang kasi silang pinagpilian ni Trump. Si Abbas Araghchi ay hindi yan commander eh, hindi yan sundalo. Pero magaling si Abbas Araghchi. Kaya nga yung mga hardliner na bubo na walang alam, nagsisigaw ngayon sa Iran eh. Sabi nila, death to, to Araghchi and Ghalibaf. Bitayin daw nila si Ghalibaf tsaka si Araghchi dahil nagkipag-negotiate kay Trump. Ayaw kasi ng mga hardliner na ito yung mga hardcore members ng IRGC. Ayaw nila kasi na sumurinder sila. Hindi nila alam, naghirap na talaga ang Iran eh. Dapat nang sumurinder ka kasi kung hindi, bubumbahin ka na naman ay lalo kang malugmok sa putik, di ba? Lalo kang mabaon sa gravel, sa graba. Pulbos na pulbos eh. Ang mga building. Kaya anong gawin mo? Hindi sumurinder ka. Pag surrender mo, ilang taon, sabi ni Trump, pwede naman kayong bumalik sa ambisyon nyo kung wala na ako, sabi ni Trump. So 20 years from now, pwede namang magari-harian na naman ang Iran. Kung gusto pa nila, hindi na eh. Kasi ang magiging presidente nila ay isang open-minded na Iranian mismo. Walang iba kundi si Mohammad Bagher Ghalibaf. Balik tayo dito sa Daily Jagran. Right now, he is the most important person you probably have heard of. So here is the context you need, viewers. When the US-Israeli war on Iran began, several of the most powerful figures in Tehran were killed in
strikes. And that list includes Supreme Leader Ali Khamenei and top security official Ali Larijani. With those two names gone, Iran needed a few public faces, and fast. And the man who stepped into that vacuum was Galibaf. At 64, with nearly 3 decades inside the Iranian establishment, he became the person Grabe, Iran 30 sent years na to pala ito stop nag- a war. tatrabaho sa IRGC. Kaya sa 30 years na yan, ay ano na, di ba, kilalang kilala siya ng tao sa Iran. Kaya dapat lang maging presidente. Bakit hindi kumuha sa mga ayatollah? Alam nyo naman kapag ayatollah, ang kikitid ng pag-iisip Palaging bumba ng bumba lang. Kung wala itong dalawa, wala si Abbas Araghchi at Galibaf, walang mangyayaring negosasyon sa Iran at Amerika. Kaya ang mangyari, kung walang ganyang mga klaseng tao na marunong magipag-deal, pulbos na ang Iran ngayon kung wala to si Galibaf. Kaya dapat pasalamat sila kay Galibaf at Araghchi. Itong mga nagsisigaw dyan na bibitayin daw nila si Araghchi at Galibaf. Kung wala yan, pulbos na sila kasi bumbahin na naman sila ni Trump. Kaya nga napili ni Trump ito. Hindi naman pinili ni Trump yung dating prinsipe, di ba? Yung sino ba yun? Yung dating prinsipe na ousted. Risa Pahlavi. Si Risa Pahlavi, dating prinsipe yun Akala ni Risa Pahlavi siya yung ilalagay ni Trump Pero fair si Trump Ang ilalagay ni Trump ay yung marunong mag-manage ng Iran. Si Risa Pahlavi, ousted na siya Kaya ito, active to na na member ng IRGC at hardliner din. Kaya, pwede. Ang masama dito, baka try do rin si Trump nito. Ewan ko lang, hindi natin alam. Mga kababayan, balik tayo sa Daily Jagran. His first major public appearance since the conflict began came in April when he led the Iranian delegation to Islamabad for talks with the United States. And here is where the story gets genuinely extraordinary. He sat across from US Vice President J.D. Vance. That meeting marked the highest level direct contact between Iran and the United States since before the 1979 Islamic Revolution, not in decades, since before the revolution. The Washington Post reported that Galibaf left a strong impression on the American delegation, who saw him as a refined, professional negotiator, and some even viewed him as a potential leader of a nakita siya ni new Trump Iran. na refined leader na pwedeng maging presidente, si Bagher Galibaf. Ngayon maraming nagtanong, nasaan na ba si Mujtaba Khamenei? Dapat si Mujtaba Bakla Khamenei. Siya dapat yung pumirma ng kalagdaan, di ba, sa Switzerland ngayong Biyernes. Ngayong 19 ngayong Biyernes na yan. Bakit hindi lumitaw si Mujtaba? Kasi maraming nagsabi na wala na Binauna daw yan. Nilibing na. Patay na raw. Dahil yung kanyang picture ay nakalagay na sa murals ng mga patay sa Iran. Bakit ilalagay yung frame picture ni Mujtaba Khamenei doon sa mga patay na kung hindi siya patay? Di ba? Kaya dapat siya ang pumirma. Bakit hindi siya pumirma? Bakit si Bagher Galibaf ang pipirma at saka si Abbas Araghchi? Kasi wala na nga si Mujtaba Khamenei. Sinasayang ni Mujtaba Khamenei ang buhay nila Yung hindi lang sila matigas, buhay pa sana sila ngayon. Nagtatamasa pa sila sa milyon-milyon na pera ng Iran. Mas mabuti pa tong sila Galibaf, marunong makipag-negotiate, no? Mga kababayan. Kahit nga sa panahon ng Israel at sa panahon ni Salahadin, yung Muslim king si Salahadin, yun lang ang tanging hari na nagpabagsak sa Israel noon Tinalo ni Saladin ang Israel. Sino bang hari yun? King Philip ba yun? Tinalo ni Saladin sa Israel. Sumuko kay Saladin, pinatawad ni Saladin dahil sa magaling makipag-usap. So yun yung nangyayari. Buhay na buhay yung hari ng Israel dahil nakipag-negotiate siya kay Saladin. So ganun din dito kay Trump at Iran. Dapat magipag-negotiate para hindi kayo bombahin. Nagbigay na nga ng deadline si Trump
Kaya pagkakataon na ito na matanggal yung sanksyon sa Iran at muling babangon ng Iran dahil ibigay balik sa kanila yung pera eh. At hindi lang yan, yung sa oil embargo, meron pa rin ibalik doon sa kanila kasi 200 ships, 200 oil tankers pala ang na-seize, nakuha ng Amerika. So kalahati doon na ibalik ni Trump yung laman, yung mga langis. Kalahati mapunta na naman sa Amerika, pera na naman, mga kababayan. Pero hindi napunta kay Trump yan ay kahit piso. Lahat ng pera na nakuha sa gira, papunta yan sa gobyerno ng Amerika. Ganun ka-transparent ang Amerika, hindi katulad sa Pilipinas. Kapag may pera ay malita kagad eh. Malita boys, deliver doon, deliver dito. Pagbukas mo ng malita, mga pampers lang yung laman, mga tissue paper, basura. Grabe. Isinama ba naman si Montulfo? Anong kinalaman ni Montulfo sa flood scam na yan? Sa flood control. Isinama si Trillanes. Anong kinalaman ng mga ano yan? Hindi na yan active na senador. So wala nang hati sa flood control. Sina Trillanes. Kahit si Montulfo, broadcaster lang yan eh. Bakit bigyan mo? Pati si Walde Carbonell, na isang vlogger lang, pinigyan daw din. Grabe naman. Kasi grabe magsalita si Walde. Ako kaya, padalan nyo kaya. Ako'y maligaya kapag padalan nyo ako. Magagamit ko yung mga Samsonite na yan eh. Ang dami kong labahan dito. Eh diba, instead na ilagay ko yan sa plastic yung mga labahan, Samsonite na yung lalagyan ko. Maraming salamat, Malita Boys. Padalan nyo ako ha. Maghihintay ako. Anyway, balik tayo sa Daily Jagran. That is a striking thing for the US side to say about a man. Now, that is a striking thing for the US side to say about a man who has spent his entire career inside the Iranian military and political machine. But it tells you something about how differently this war has repositioned people on both sides. There is another layer here that is genuinely fascinating. Now, during the war, Ghalibaf maintained an active presence on the social media, posting almost daily on X in what observers described as idiomatic American English, something he's not known to speak fluently. One post responding to threats of a ground invasion, and I quote, "You come for a home, you're gonna meet the whole family locked, loaded and standing tall. Bring it on." Iran Wire reported unconfirmed claims that a former US-based advisor authored the post, raising real questions about who was actually behind the messaging strategy. Ghalibaf's career spans an aerospace commander in the Revolutionary Guards, Tehran police chief, mayor of Ayun, Tehran, so and now napakaraming parliament qualification pala speaker yan si Bagher and Ghalibaf. chief negotiator. At yung pinagdudahan lang dyan ng mga mamamayan sa Iran, bakit marunong daw mag-English si Ghalibaf? Yung post sa kanyang mga social media, English daw. Baka nag-aaral yan sa, baka nag-aaral yan sa Europe. Kasi nga, piloto siya eh. Isahan ka ba mag-aaral, magpalipad ng fighter jet? Sa Europe or Amerika, kaya marunong mag-English yan. Ibig sabihin, edukadong tao itong si Mohammed Bagher Ghalibaf. Kaya napisil ni Donald Trump. Kung ako si Donald Trump, ilagay ko dyan, ay Amerikano eh. Pero hindi ginawa ni Trump. Para fair, para patas. Si Bagher Ghalibaf ay 30 years na pala nagtrabaho yan sa Iran government. Una, nagiging mayor, nagiging police director, nagiging piloto. Ngayon, nagiging speaker of the parliament. Magaling na tao, magandang record. Ano pang kinagagalit dyan ng mamamayan? Ibalik na nga ang pera sa inyo eh. Nagagalit pa kayo. Gusto nyo bang magpabomba muli? Pag-isipan nyo yan, mga makitid na utak. Parang ano rin kayo eh. Yung dito sa Pilipinas na may mga makitid na utak eh. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe, mga kababayan, sa mga bago pa lamang malaking tulong yan. At sa aking avid followers, of course, kaliwat kanan ang saludo ko sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam, God bless us all.